Father God, we thank you, Lord God, continually for this moment, Lord. We thank you for your presence in the midst of us. We thank you even for the words that we are going to read and learn for this afternoon, Lord. We thank you even for the presence of each one, Lord God. Lord, continue to open the heart and mind of each one. Lord, that we might learn, that we might grab your message for this afternoon, Lord God. Salamat, Panginoon, even for the servant, Lord, continue to hide from your cross, that your glory alone be seen. That your words alone be spoken for this afternoon. We thank you, Lord Jesus. Holy Spirit, be the one to continually be in the midst of us and be the one to direct us in everything that we are going to do for this series. In Jesus' name. Amen. That's all we seated. Hallelujah. Ito po ang nagpakasyon sa convention na ito. Sa inyo. Walang nakatin sa inyo. Sa buhay ko dahil nakatin po sa convention na naman na ito. Yes, last year. And it was a privilege also to be part of this of the Luzon, Visayas, Mindanao tour. Ganun pala ang Luzon, Visayas, and Mindanao. Iba't ibang experiences, no? Na experience namin ang walang lipat, walang maligo. Parang 24 hours ang ano namin. Starting from the day to the night and the next morning, wala kami talagang pahinga. Kung saan kami pumupunta, day and night, nagta-travel kami. No? Pumunta kami sa isang lugar, magkape, puro na lang kainan, pero walang parang wala kang lasa ng pagkain dahil sa pagod, ay hindi ka pa naliligo, no? At maligo ka naman, half ng timba ang ililigo mo. Kaya sa akin, hindi ko na pinaliguan yung buhok ko. Yung katawan ko na lang kasi half na timba ba lang. Pagkasyan mo na yan. No? Ganyan pala ang missionary. Kaya sinasabi ko na sa inyo para kung gusto nyo rin mag-missionary, ganun pala ang buhay. O introduction pa lang yan. Ay hindi rin pa namin naranasan ang talagang maisabak sa mga remote places. No? Napaka ano pa namin dahil most of us, yung mga drivers namin lang yung taga-bukas ng pinto ng sasakyan ng taga-Pilipinas. Most of us came from abroad. Kaya iba talaga kung galing kayo sa abroad, kung yung taga-Pilipinas kayo lahat. No? Kasi kung galing ka sa abroad, may pera ka sa bulsa. No? Pwede mong mabili ang gusto mo. Pero wala namang kahit may pera ka, nabibilan mo ang gusto mo, wala namang time na pupunta na bumili. Wala ka kaming kahit isang t-shirt man lang na souvenir doon sa Mindanao. So, doon sa Mindanao, ang daming nakikita namin sa mga t-shirt ng mga kasama namin, Bukidnon, ano pa yung mga ano nila sa Mindanao. Pero kami, hindi pa kami, wala talagang time na nakabili. Pero praise God kasi na-experience na namin yung, ano lang yun, kumbaga, nasa entrance lang pa kami. No? Lalo na kung mag-stay ka doon, mag-mission ka ng buwan, taon, naku, hindi ko alam kung kaya ko yun. No? Ilang araw lang, parang hindi ko nakaya. Pero walang magawa. Kasi hindi ka naman pwede, magpapaw na ako. Uwi na lang. No? Pero ganyan pala ang mag-mission. Kaya hindi pala easy bulaki ang nag-mission.
talagang sacrifice lahat. No? Kaya kung there will be a time na sabak din kayo sa mga ganyan, talagang you need to prepare yourself, no? Sa self-denial na sinasabi nila. Mabuti na lang sa pre-believers, palaging self-denial ang mensahe. Kaya pag nandoon ka na sa faith, mai-apply mo na yung self-denial talaga. Praise the Lord. Let's open our Bibles in the book of 2 Timothy. Tingnan po natin ang nangyayari sa ating paligid ngayon, especially nowadays. No? The wickedness of this world tayo ay we are not exempted, no? Na nasasama tayo sa kaguluhan ng mundong ito dahil nandito pa lang tayo sa mundong ito, no? Pag maunat na ang dalawang paa, praise the Lord, bye-bye wicked world, no? Welcome to the eternal joy. Hallelujah! Kaya habang nandito tayo, pag-ingatan natin ang ating kung how we live in this world. No? Na we need to live in accordance to the Word of God, in accordance to God's will, para tayo ay pagdating ng araw ay iiwanan din natin ang magulong mundo na ito. Hallelujah! Okay, sa 2 Timothy chapter 3. Sabi niya doon, but mark this. Markaan nyo. Kung Biblia mo yan, markaan mo na. No? Sabi niya dito, it is a warning for everyone. No? We are not exempted. Everyone. This is a warning to us. Sabi niya, but mark this, there will be terrible times in the last days. No? Terrible times in the last days. No? We are now in the last days. At kung mas marami pang taon ang darating pa, mas magulo. No? The more we live here on earth, the more na makaka-experience na tayo ng wickedness ng mundong ito. No? Okay, sa next verse. Ito ang mga nangyayari sa mga tao in these last days. No? Number 1, sabi niya, people will be lovers of themselves. So, number 1 na makikita natin sa mundong ito, no? At even in this generation, no? Nai-experience natin. And even us, no? We are not exempted because we are still living in this world, no? But let us be warned, mawarningan sana tayo, no? Na dahil ang salita ng Panginoon, winawarningin niya tayo. Magandang at ang salita ng Panginoon nagwawarning. No? Palaging nagbibigay ng warning before destruction comes. No? Kaya sabi niya, people will be lovers of themselves. No? That is one na nakikita natin sa mga tao dito sa mundo. No? They love themselves. No? Kaya mga tao, mga iba dyan, because of loving of themselves, kung nang dahil sa katakawan kung minsan, ay lumaki ang katawan. No? Lumaki ang bilbil, kung ano pa ang lalaki dyan. No? At ang mga iba, dahil ayaw nila, ay i-remedyo nila. No? Marami silang remedy. No? Ang iba, anong ginagawa nila? Pupunta kay doktor, belo, no? Para yung mga kulang ang long nose ay magpadagdag. Ang sobra naman ang bilbil ay magpalipo.
palay po, no? Kaya noong years ago, meron tayong kasama dito sa Hong Kong. Hindi ko alam, hindi nagsisimba yun. At nagpanos noslik, no? Dahil kinulang niya yung binigay ng Panginoon na measurement ng nose niya, kaya nagpanoslik, no? At nung na-terminate, alam nyo ang magpapanoslik at saka yung nagpapa-lipo, no? May maintenance yan. May hangganan, kailangan mayroong duration period yan. Kahit kung 6 months, kailangan every 6 months, pupunta ka ulit kay doktor. No? Ganyan yung mga nagpapalitnos, saka nagpalipo, no? At itong kababayan natin na ito, nung na-terminate, umuwi siya, wala na siya pera. Ano ang gagamitin niya? Kaya yun ang ikinamatay niya. No? Dahil nga sa sobra ng tao na they love themselves so much, no? They want to be always, parang mabibigbig. Magkilala. Nagpapapansin sila, no? Kaya kung hindi sila nagpapapansin, walang nagpapansin sa kanila, gagawa ng remedy para magpapansin. Ganyan ang tao. Kaya ang mga taong gustong magpa-slim, no? Anong gagawin nila? Hindi sila kakain ng kahit ilang linggo, mamaya nagkasakit sila, ikinamatay, no? Ganyan ang mga tao kasi wala silang contentment sa sarili nila. They become lovers of themselves, no? Gustong-gusto, they love themselves. They love themselves. They love themselves, no? I love myself. Kaya meron ang mapapakinggan niya na, I love myself. That's why I don't want to go to that place. I don't want to do this. I don't want to eat that because I love myself. No? Ganyan ang mga tao, especially nowadays. The world is getting wicked and wicked, and the people becoming lovers of themselves, no? Na parang they become people. Some became selfish, no? Some they only interested about themselves, with no interest about others, no? Kaya kung minsan nagiging selfish sila, no? They only want themselves to be known to others. They only want themselves to meron pang iba ay they will make a way in order for them to be mapansin, no? So these are the things that we need to be warned regarding with regards to the Word of God. Kaya winawarningan tayo ng salita ng Panginoon. Sabi niya, people, this world, na because of the wickedness of this world, people will become lovers of themselves. Ano pa? Sabi niya, lovers of money. They will become lovers of money. Kaya kahit magkakapatid, nag-aaway because of money. Magkakapatid mismo, nagpapatayan because of money. No? They are lovers of money. No? Nag-iinggitan. No? Ano pa? Ang mga ginagawa ng mga tao. Kaya kahit mismo na magkakapatid sa flesh, no? Ay nagpapatayan. Why? Because of money. No? Kaya nga sabi niya sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, sabi niya doon,
you love money so much, it will cause you to your own destruction. No? The love of money is a root of all kinds of evil. Money is not bad. Dahil kaya nga nandito tayo para magkaroon ng money, di ba? Para masuportahan ang pamilya, so that you can, your children will go to university, no? Para meron silang magandang kinabukasan. Kaya tayo ay nagsasakripisyo dito sa abroad, no? Because of money. That's why money is not bad. Amen? Because we need money in order for us to eat. We need money in order for us to buy clothes, to cover this body. We need money, what else? Maraming paggamitan ng money. We need money to build a house for us to be sheltered, no? In times of storm, especially if you have your own family. Kaya nga nandito ka para magkaroon ng money so that you can build your own house, para hindi ka makikibahay sa biyanan mo, para hindi ka nakikitira sa kapatid mo, sa bahay ng kapatid mo, sa bahay ng neighbor mo, no? So we need money in order to live in this world. Amen? But to love money, yun ang hindi maganda. Because sabi ng salita ng Panginoon, for the love of money is the root of all kinds of evil. No? Sabi niya, some people eager for money, they have wandered from the faith. You see? Because of the eagerness to have more money, mga tao, kahit mga Kristiyano, no, they have wandered from the faith. No? Instead of coming Monday, na holiday nila, instead of coming to church, may nag-alok ng part-time dyan, ay 100 per hour. Ay, sayang yan. No? Di bali, ang fellowship, every Monday naman. Yung iniaalok nilang part-time, ngayon lang. Baka hindi na ako makaka-part-time sa susunod na Monday. No? Sa susunod na Monday na naman, meron na namang alok. O, halika dito, magbantay ka lang dyan, bibigyan ka ng pera. No? At marami pang iba na kaguluhan, na wickedness sa mundong ito. No? Sabi niya, some people eager for money have wandered from the faith. No? Nawala sila sa pananampalataya dahil sa kapapart-time. Nawala sila sa pananampalataya dahil sa bibisi ng pupunta doon, ano yung ginagawa ng karamihan dyan, hindi, nagsiseminar kung paano gagawa ng money, no? Ganyan, there was a time in early 90s, no? Sabi ni Pastora, it was Pastora Paola before. Sabi niya, okay, let us try. Half day lang ang service natin. Every morning, everybody will go out to evangelize. Afternoon, dito tayo sa church mag-service. So, half day ang service namin. Evangelism ang every morning. Pero, when month has gone, no, days have gone, no, ang nangyayari, instead na dumami kami, instead na madagdagan ang bilang namin, bakit nakukulangan? At ang mga leaders, nakukulangan din. Because of seminar. Pumunta sila doon, mag-seminar kung paano in order for how to sell goods in order to gain money.
mga companies na kailangan mag-seminar ka para makimimbo ka, para bibigyan ka nila ng products, ibibinta mo, at doon ka makakakita ng gain. O yung mga ginagawa ng mga business people, no? Bakit imbis na madagdagan tayo ay nakukulangan? Mga leaders, nawawala na. Kaya after 3 months, ay binalik ulit sa full day service. No? Ano na lang, street preaching na lang. No? Kaya kung minsan yun ang we also know that kaya nga ang mga churches, they have also different way of evangelizing. Ang mga iba, dumadami sila pag pupunta sila sa outside, man-to-man evangelism. No? Ang mga iba rin, dumami sila dahil sa crusades. At ito ang nakita ko sa church na ito. No? Dumadami tayo dahil sa mga concert crusades. No? From place to place in the Philippines, palagi silang pumunta everywhere to go to do concert, no? Crusade, no? Doon sila dumadami, no? At dito rin tayo sa Hong Kong, ganyan din. In the early years of this church, ay palaging may concert. People from the Philippines coming for concert. At doon kaya nga meron tayong every year na nagpo-concert tayo doon sa outside. No? Dahil yan din ang binigay ng Panginoon kung paano tayo dumami. At that is the way how this church na dumami. Because of crusade there, concert there, no? And praise the Lord, and until this time ay dumadami ang believers. Amen? Kaya nga, globally ang believers. Naidagdag pa nga mga jail ministry. Ilan na jail ministry natin ngayon? Palaging may bagong jail na umaattend sa atin, no? Kaya, all these things it is God who is working out all together. Amen? Walang may trabaho dito, no? Trabaho ng Panginoon. As long as we will also willingly give ourselves to be as an instrument. Amen? In many ways. No? Kasi gaya ng abroad. Abroad is sila ang nag-finance sa mga concert team natin, sa mga jails natin, jail ministry. No? At sa other ministries in the Philippines. No? Yung mga simbahan para may pagsilungan ng mga ipapadala ng Panginoon na souls. No? Kaya maraming meron tayong kuta-kuta, no? For building churches in every place in the Philippines. At doon nga nakita namin mismo na parang mushroom ang mga churches ng free believers everywhere in the Philippines, no? Especially in Luzon. No? Mandami ng churches sa Luzon. And Mindanao and Visayas are also, God is also working in those places. Kaya mga taga Mindanao dito at taga Visayas, let us support. Amen? Let us support them. Alam nyo ang mga outreaches doon, kasi during our last Sunday, deploy kami sa every outreaches. At ang mga outreaches doon, you ride car by car 7 hours, 5 hours. Yung pinuntahan namin 5 hours from Malaybalay. Yung pinuntahan ni Bishop Roel 7 hours. Kaya dinala kami doon sa Kidapawan.
and then it proceed to the other place, 2 hours more, no, travel, no? You see, 5 hours travel, 7 hours travel, ang outreaches nila doon. Kaya ang ano ng mga workers natin doon, sana merong motor man lang o sasakyan na gagamitin nila na from place to place for outreaches to reach out, no? Kaya praise the Lord kasi may mga workers tayo na willingly buy motorsiklo para gagamitin sa pagka-outreach, no? Pero kung minsan mahirap ang motor kasi mag-isa lang, dalawa lang, no? Kung sasakyan, mas marami. Kung mag-joint fellowship sila, ay mas maganda, mas maraming sasakay, no? Kaya let's continue to support them, especially Mindanao and Visayas, because talagang pioneering work ang trabaho doon, no? Especially for those of you who belong to those places, no? Let us continue to support them because nakita ko how energetic ang mga, especially the young ones, no? Napaka-energetic ang mga doon, ang mga kabataan, no? Before we go for before na nag-start ng concert, pumunta na sila for feeding. No? After concert, sila na mismo ang sila nga nang ipakpak ni Karagye, wow, no? They bring it to the car, so naisubli, nagulod lang naging chairs, that isudati na ka ng i-arrange, they bring it to the car, no? And then after that, they pick up all the dirts, no? Sa hole na pinag-anuan natin. Kasi kaya naiinganyo ka ba? Parang nai-encourage ka na sumuporta sa kanila dahil sa kanilang energetic, yung mga energetic sila na even in praise and worship, makikita mo talagang mag-praise and worship sila in the spirit and in truth, no? Kaya masaya ka na natin itignan mo, praise the Lord. Marami palang marunong magpuri dito sa lugar na ito. Hallelujah. And it is a pioneering works, no? Pioneering places pa ang mga yan. Pero tignan nyo ang mga, sabagay, gaya din dito sa Hong Kong. Noong years ago, ay talagang very energetic ang mga free believers dito sa Hong Kong. Kaya kahit nasa music ministry kami, pupunta kami doon kasi wala pang worship hall, dadalhin namin ng mga mabibigat na instrumento doon sa McDonald Road, doon sa Caritas, no? There was time na bagyo, walang taxi, walang sasakyan. Nagsasacrifice ang mga believers, free believers sa Hong Kong na dadalhin yung mga instrumento doon. Pero ngayon, wala. Meron tayong aircon, meron tayong worship hall, no? Ang mga tao mag-start ng service, wala pa sila, no? Meron pang iba, closing prayer na sa kanmo lang makita na dumarating, no? Ganyan. You see how people in this age, no? In these times, kaya nga sabi nila na pag-ingatan natin because yung binasa natin kanina na the people in this world, in this generation, no? They became lovers of themselves. They became lovers of money, no? Nang dahil sa money, they have wandered from the faith. Nang dahil sa pera,
nawala na sila sa pananampalataya. Nang dahil sa pera, nag-stuck na sila sa mga paninilbi nila. No? Ganyan ang kapanahunan natin ngayon. No? And it will become worse and worse and worse until Jesus comes. No? Kaya mag-ingat po tayo dahil wala tayong we are so much blessed kasi winawarningan tayo ng salita ng Panginoon. Kaya kung minsan when the time will come, wala tayong excuse na magsasabi, Lord, hindi ko naman yan napakinggan, hindi ko alam. No? Ang alam ko lang, basta magtrabaho at kikita ng pera. No? Dahil ang salita ng Panginoon, kung magbasa tayo at marami tayong palagi natin pinapakinggan, no? In kahit dyan sa YouTube, marami tayong mensahe ng Panginoon na napapakinggan. Kaya walang excuses na hindi natin pinapakinggan, na hindi natin napakinggan, or excuse na wala ako noon, no? Kahit wala ka sa church, pwede ka naman maki-online. Amen? Nung first time, bago pa ako sa pananampalataya, wala pang online. No? At paano ako nagpatuloy na nakinig ng salita ng Panginoon through recording messages. No? Dahil ang holiday ko noon is from Monday to Friday, at kahit anong araw ang holiday ng amo ko, yun din ang holiday ko. Hindi ako nakakapag-holiday ng Saturday, Sunday, at statutory holiday. No? But I just asked my sister-in-law to record all the messages during Sundays, and doon ako nakikinig sa recorded messages. No? And I praise the Lord kasi kahit sa recording messages, gagamitin ng Panginoon. Amen. Para lang tayo mawarningan. Amen. At para lang tayo mabigyan ng mensahe from the Lord. Amen? So walang excuse. No excuse when the time will come. No more excuse. Walang makaka-excuse sa atin. Na nagsasabi, ganito pa si Lord, ganyan na si Lord. No? So, praise the Lord because pinawarningan tayo ng Panginoong Diyos. No? So, the people in this wicked world is they are lovers of money, no, lovers of themselves. Ano pa? Yung lovers of sin. They want to do their own will, not the will of God. No? Everything that we do, if it's not in line in the Word of God, is sin, kasalanan. Amen? Kaya the people in this world, they love sin. Gustong-gusto nilang gawin ay kasalanan. Dahil yun ang mas easy to do. No? To do sin rather than doing the will of God. Remember, only he who does the will of God, no? Only he who does the will of the Father will enter into the kingdom of God in heaven. Amen? Hindi na tayo, kasi memorize pa natin. Matthew 7:21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter into the kingdom of God, but only he who does the will. No? Pero ang mga tao sa mundong ito, they love to do their own will and not the will of God. No? And we are not exempted. No? Tayo rin, many times, we want to do our own will instead of doing the will of God. No? People will be lovers of themselves, lovers of money,
boastful, no? Proud, abusive, disobedient. Alam po natin lahat ng mga ito. Disobedient, not doing the will of God. Disobedient to their parents, ungrateful, unholy. Mga kabataan ngayon, they are ungrateful. No? They do not listen to their parents, especially doon sa West. No? Kaya ang mga Pilipino who was born in the West and they are grown in the West, no? Pag pupunta sila sa Pilipinas, parang nakakaiba sa ibang mga bata doon sa Pilipinas. As if they are ungrateful. They do not listen to their parents. Kahit anong, especially when their age is 18 and above, mayroon na silang kalayaan. No? Kaya nga sabi ng isang pastor natin, di problema ko dyan, anak ko yan, noon ada tibagan, ada pa ng tibagan. No? Kung nanapakit din nga, takulang mo tan, amok di arami din. And in the West, most of the places in the West, if you tuungtang ka ng tiuwing, tansaktan, binusinaktan, mabalita ng isdaro. The children have the right to idaro you as parents. But in the Philippines, we cannot do that. Amen? We respect our parents. But there are people in the West, ganyan ang ano nila. Kaya pag 18 and above, wala ka nang pakialam, ay wala ka nang ano yun, pag wala kang pakialam sa kanila, hindi pala yun. You do not have the right to question them. You do not have the right to control them. Because they said they are big enough, they can manage themselves. Mga tao doon. Kaya mapalad pa rin ang mga Pilipino. Because even if you are grown up, ay may pamilya ka mismo, still, you are still under the authority of your parents. Kung nandyan pa ang mga parents, kailangan makinig ka pa rin kung ano ang advice ng parents mo. Di ba? Okay, pero ang mga tao, karamihan ng mga tao ngayon, they are disobedient to their parents. Ungrateful sila. Unholy sila. Wala na ng holiness. No? Yung mga kahit sa pananamit, no? Ay wala nang hindi na Maria Clara. Yung mga babae, hindi na sila Maria Clara. Magdalena lang na sila. No? Na kung sa Pilipinas, nakakaano ang Pilipinas ngayon? Noon wala kang nakikita na naka-bra lang at saka short lang ng very short. No? Ngayon, makikita mo na ang hindi mo nakikita noon. Para ka na rin nasa Hong Kong. No? Na parang nai-influence ba ang mga Pilipinos. No? Ganyan ka-wicked ng mga tao sa mundong ito ngayon. No? They became ungrateful, they became unholy. So, they love to sin, lovers of sin. And then, they become lovers of pleasure. No? Instead of doing the work of God, enjoying the presence of the Lord, they become lovers of pleasure. Kaya ang iba, instead of going to church, they prefer to go to Disneyland, especially during their birthday. Kahit may activities sa church, they prefer to go to saan yung
libre? Ocean Park. Kasi libre. Sayang naman, libre. Eh kung dumating ang Panginoon, mas sayang yung yung soul mo, no? Sayang di kararuang, no? Mabati ka. Yeah? That's why we need to be very, very, very careful, no? Especially this time that the world is getting worse and worse, getting wicked and wicked, no? Ay talagang each one of us, kaya masabi ng salita ng Panginoon, let us work out our own salvation. No? Kailangan ang salvation natin, i-work out natin. No? With sacrifice. No? With fear and trembling. Mabuti nga ang demonyo. No? At mag-tremble. Ang mga tao ng Diyos, kung minsan parang wala lang. No? Walang hindi natatakot sa Diyos. No fear of the Lord. No? Kung gusto niyang gawin, gagawin lang niya. No? Kahit kasalanan, kahit it's not in accordance to the will of God. No? Ganyan ang mga tao ngayon. No? Kaya tayo na tao ng Panginoon, let us beware. No? Now we are staying, yes, of course, we are still living in this sinful world, but we are not of this world. Amen? Kaya nga, we need to be the preserver. We need to be the light and salt of this world. Amen. No? Na ipipreserve natin ang holiness ng Panginoon, ang righteousness ng Panginoong Diyos. Amen? Kailangan makita. No? Makita sa atin na tayo ay anak ng Diyos. No? You know, even if you do not go to your family, no, maraming pupunta sila sa hindi pa yung mga sabi nila how will they call that one, yung talagang na-ignite ang pananampalataya niya, especially for those new ones. Marami tayong kasama namin noon na when they came to believe, no, talagang inganyo sila na mag-evangelize. Kaya uuwi ako, mag-i-evangelize ako sa pamilya ko para hindi sila pupunta ng impyerno. Kaya the sacrifice, they will terminate their contract para daw uuwi na, para i-evangelize ang pamilya niya. No? Noong ginawa niya, after years, nandyan na ulit. No? You know, if you are not doing, if your works is not in accordance to the will of God, mapapalpak yan. Amen. Wait for God's timing. Amen. God wants your family to be saved, but just wait for His timing. Kasi may timetable ng Panginoon. Amen. Hindi tayo ang gagawa ng paraan para sasabihin natin, para gagawa ko ng paraan para masave ang aking pamilya, para masave ang aking asawa. Ikaparaanan mo naman ang ginagawa mo. No? Hindi yan hindi yan i-epekto. Amen? Let's wait for God's timing. No? God has a timetable for everyone's salvation. Amen? Kaya kailangan natin i-work out ang ating salvation. No? Doon sa Matthew 24, verse 12. There are other warnings of the Lord dahil sa kaguluhan ng mundong ito na magulo. Matthew chapter 24 verse, let's start reading verse 12. Because of the increase of wickedness, no? Dahil sa increase ng wickedness sa mundong ito, no? Because of the increase of wickedness,
the love of most will grow cold. No? Kaya maraming naglaylo na sa pananampalataya dahil sa wickedness ng mundo na kinagagalawan natin. Okay? Next. But remember this in verse 13. Sabi niya, sa verse 12, because of the wickedness of this world, the love of many, or the love of most, will grow cold. No? Sa verse 13, but he who stands firm, sin is kung sino yung tatayo pa rin. But he who stands firm to the end will be saved. No? It is a command of God. He who stands firm to the end. So we need to stand until the end of time. Amen? Kailangan pag-ingatan natin ang ating standing sa Panginoon. We need to be firm in our faith, in our walk with God, in our service to the Lord. Amen? Kung anong may kanya-kanya tayong trabaho na binigay ng Panginoon, we need to stand firm. Amen? May kanya-kanya tayong responsibility, no, na binigay ng Panginoon. That is the reason why He called you and me in order to work in His vineyard, para gawin ang kagustuhan niya in order to build His kingdom. Amen? Hindi kanya tinawag at ako para wala lang. Amen? There is a purpose and plan why He had called you, why He had called me. For many people in this world, millions of people in this world, ikaw at ako ay tinawag ng Diyos. Mapalad na tayo. We are so blessed. Kasi for millions of people in this world, we are one whom God called. Amen? In order to do His will. No? He has a plan and purpose why He called you and me. Amen? Okay, so he who stands firm to the end will be saved. How about those who cannot stand? No? There are many people who were not able to stand. Kaya 2024, wala na sila. No? Noong nag-start ang Free Believers sa 1991 dito sa Hong Kong. Just after our first anniversary, 1992, marami nang nawala. Including pastors, including leaders, because they were not able to stand sa magulong mundo na ito. Salamat at we were able to stand. Amen. Hindi man tayo yung tao na marunong talagang masigasig at marunong at saka lahat na nasa Kanya. No? Pero we can be able to stand firm. And we will be able to stand firm to the end. Amen? Yun ang prayer ng bawat isa sa atin. Ay sana we can be able to stand firm until the end of time or until maunat ang dalawang paa. Amen? Para hindi sayang yung mga ginawa natin in the previous years. No? Alive enthusiastic ka noong nag-start ka sa pananampalataya, hindi ka naman naka-stand firm until the end. No? Mabuti pa si Pag-ong. No? You know Pag-ong? He walked very slowly, but surely. No? Hanggang sa nakarating sa final destiny. Hindi kagaya ni Udang na alert, alive, ito siya forward, backward. Yun na lang. Maraming Kristiyano na ganyan. No? Alert, enthusiastic ngayon. Sa next Sunday, wala na siya. Next Sunday ulit, nandyan. Naabutan naman yung mensahe. Sa susunod na Monday, naabutan
naabutan naman niya yung closing prayer. And then, wala na naman. No? Magpasalamat tayo at wala hindi pa dumating ang Panginoong Jesus. At nandito na naman tayo. Amen? Kaya, let us learn to stand firm. Ito ang command ng Panginoon. He who stand firm to the end will be saved. No? So let's continue our journey, our walk with the Lord. No? Saan man tayo mapadpad, ano man ang mangyari, no? Sa mundong ito na magulo, let us cling on to Jesus. Amen. Amen. Let us fix our eyes on Jesus because He alone is the author and the perfecter of our faith. Do not cling your faith to your pastor, to your leader. No? Kaya kung minsan mapapakinggan mo, si leader ko kasi siya ang dahilan kung bakit hindi na ako pumupunta sa church. Bakit? Si leader mo ba ang savior mo? No? Nakita ko kasi si pastor na ganyan. Kaya nadismaya na ako, kaya hindi na ako pupunta. Sino ang ikaw? Ano? So, let us cling on to Jesus. Let us fix our eyes on Jesus. Because He alone is the author and the perfecter of our faith. Amen? Hindi tayo isi-save ng kahit sino man dyan. Amen. No? Only Jesus can save us. He is the only way, He is the only life, He is the only truth. You are looking for the right way to heaven, Jesus is the right way. You are looking for the truth, Jesus is the truth. Amen. That set you free. You are looking for life eternal, Jesus has the life eternal. Siya lang ang makakita ng eternal life. Amen. Kaya, let us continue to stand here until the end of time. No? So, Ephesians chapter 5, verse 15. Ephesians chapter 5, verse 15. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise. In verse 16, making the most of every opportunity because the days are evil. Amen. So let us be very careful how we live in this world of wickedness. Let us be very careful how we live in mingle the people in this world. May kasabihan na bad company corrupts good character. Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos, kung ka kasi sa mga anak ng Diyos, makikihandilo, makikipagpa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 p
barkada noong hindi ka pa na-born again, no? Kasi ganyan ang tao kung minsan, binabalikan natin yung dati nating barkada, binabalikan natin ng dati nating mundo, binabalikan natin ng dati nating paboritong lugar. No? Let us be very careful. Amen? Of course, we go and evangelize our barkada so that they will come to know Jesus also. But kung alam mo na mahina ka,
mahina ka, hindi mo makaya. But if you let God be the one to work it out for their salvation, hallelujah, praise the Lord. Amen. Let us magpasakot tayo, isakot natin sa Panginoon ang lahat. Amen. Huwag natin padalawat tayong padalawat-dalawat kung hindi kaya. Hallelujah. Because God knows, no, ang ating gagawin. Okay, so be very careful then how you live, not as unwise but as wise. No? Be doon sa making the most of every opportunity because the days are evil. No? There is also warning, no? Or there's a Colossians chapter 4. Colossians chapter 4 verse 5. Regarding our actions toward outsiders, toward unbelievers. Sabi na, be wise in the way you act toward outsiders. No? That is including your unbeliever husband, unbeliever parents, unbeliever friends. No? Be wise in the way you act toward outsiders. Make the most of every opportunity. Next verse. Let your conversation be honest, full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Okay? So, yun at ito ang mga encouragement ng salita ng Panginoon na, you know, in this world that we are living in, it is hard to live in peace. Amen? Maraming problema. No? Problema sa pamilya, problema sa asawa, kayong may mga asawa. Praise the Lord, dahil wala kaming asawa, wala pa kaming problemahin sa asawa. No? Problema sa employment, problema sa kinakasama sa bahay, problema sa kinakasama sa church, no? Problema sa leader, problema sa kapwa believer. No? Marami tayong problema. No? Kaya mag-ingat tayo dahil anyway, God knows, no? Sabi sa Romans 8:28, He works out everything for the good. No? Ano man ang pinoproblema natin, ano naman ang wino-worry natin, war is there, war is here. No? Ano man ang nagpapaikot sa mind mo, sa panunot mo, isip mo, no? Sabi niya dito, and we know that in all things, no, whether good things or bad things, God works for the good. So God is the one working, not us. Amen? It's not us who is working out salvation for other people, for our families, or whoever's salvation. It is God who works for the good of those who love Him. Kaya kahit magulo ang buhay mo, magulo ang pamilya mo, anumang kaguluhan sa pamilya, anumang kaguluhan sa grupo, sa ministry, it is God who works out everything. Amen? For the good of those who love Him. Amen. So as long as we are loving the Lord, no problem. Amen? Kahit anong nangyayari sa pamilya mo, sa asawa mo, sa grupo mo, no problem because it is God who is working out everything as long as we will continue to love the Lord. Amen? Loving the Lord is obeying His command. No, sabi ni Jesus, if you love me,
No? He called you and me for a purpose. No? So what we only do is to be yielded to His will. No? To be yielded to His will in everything. No? Lahat ng worries natin ay let us give it to the Lord. For we know that He works out everything for our own good. Hallelujah! Kaya nagpapasalamat tayo dahil nandito pa tayo sa pamilya ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Hindi katulad yung nawala na, no? Because they were not able to stand firm in their faith, in their service, in their walk with the Lord. But you and me, hallelujah, praise the Lord. Amen. We know that God is working out everything. Kaya no worries, no mumantay, no ano man ang nangyayari, good na pangyayari, bad na pangyayari, just cling on to God, just entrust it to the Lord, and God will work out everything for our own good. Hallelujah. Praise the Lord. So let's continue to stand firm. Amen? Because the Word of God says, He who stands firm to the end will be saved. Kaya anuman ang klaseng gulo ng mundo ito, let's continue to stand firm in the faith that we have received in the Lord Jesus Christ. Amen? Let's pray. Father God in heaven, we thank you, Lord, for encouraging us for your words, Lord. Indeed, Lord God, that it's hard to live in this sinful world, Lord God. But we thank you that your words alone is our comfort, our strength, so that we can be able to stand firm, Lord God, until you will come. Salamat po, Panginoon, dahil napakabuti mo. You have been so good and you have been so faithful, God. Yes. You have been so true in all your words and your promises, Lord God. Salamat, Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa to cling on to you. Even in times of worries, in times of problems, in times of wickedness, Lord God. Just continue, O Lord, to help us to stand firm until the end of time. In Jesus' name we pray. Amen.